Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbabala ang Agriculture Department laban sa peligrong dulot sa kalusugan ng mga naglipa ng imported na gulay at produkto na hindi dumaan sa kanilang pagsusuri. May mga nabistong ganyan sa isang palengke sa Pasay kaya nakikipag-ugnayan na ang DA sa iba pang ahensya para matukoy ang pinagmulan nito. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tiger chili, garlic sticks at Chinese yam. Pangalan pa lang, mapapalingon ka na sa ilang paninda rito sa Cartimor Market sa Pasay. Pero bukod dyan, sabi ng ilang mamimili, nakakaengganyo raw mamili ng gulay dito sa Cartimor Market. Bukod kasi sa malinis, marami raw mga kakaibang gulay dito kagaya na lamang nitong tiger chili na para bang pinalaking siling haba. Pero ayon sa Department of Agriculture, maaari raw may peligro sa kalusugan ang pagkain ng mga ito. Malalaki pero hindi kami kumakain noon. Dahil? Natatakot kami kasi hindi namin alam kung anong mga ginagawa doon. Kung manggagaling pa po ng ibang bansa, anong meron? Bakit nila naipapreserve ng ang gaganda? Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., malamang smuggle daw ang mga ibinibentang kakaibang gulay at hindi tiyak kung ligtas kainin. Hindi raw sila na-issuehan ng sanitary and phytosanitary import clearance ng Bureau of Plant Industry. I don't remember that the BPI has issued SPSICs for those type. Wala silang health certificate. So that is actually dangerous. Diba? Hindi natin alam kung mataas yan ng heavy metals o kaya kung merong, hindi natin alam kung reject yan. Kung yung may pesticide content niya, yung fertilizer na ginamit, tama ba? Na hindi harmful sa tao. Ayon sa DA, maaaring hindi raw alam ng mga nagtitinda na smuggled ang mga ito, pero mahalaga raw ang pakikipagtulungan nila para matunto ng source ng mga gulay. Ang alam lang namin doon lang namin kinuha sa Divisoria Tapos binibinta lang namin dito. I-coordinate din muna namin sa DA sa DTI. Tapos kung ano po yung mga sanction na pwede namin ibigay sa kanila. Makikipagtulungan din ng DA at DTI sa Bureau of Customs para mahanap ang maaaring pinagmulan ng mga gulay. Samantalang mula 58 pesos ay plano pang pababain ang maximum suggested retail price o pinakamataas na bentahan ng imported na bigas sa 55 pesos sa February 5. Pagkatapos ay sisikapin pa itong mapababa sa 49 pesos. By March 1, hopefully break 50 na tayo, 49 ang MSRP as long as world prices remain as is today. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.